Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating ebanghelyo ngayon ay ebanghelyo mula kay San Mateo, Kapitulo 11, talata 3 hanggang 12. Ang ebanghelyong ito ay tungkol sa kabanalan o kasagraduhan ng kasal. May mga pariseo na tinanong si Jesucristo upang bigyang katuwiran ang paghihiwalay. Sinabi nila, bakit hinayaan ni Moises na magkaroon ng paghihiwalay? Ang sagot ni Jesucristo, dahil sa katigasan ng inyong puso. Ibig sabihin, ang matigas na puso ay isang pusong wala ng pag-ibig at pagmamahal. Unti-unti nang namamatay yung pag-ibig sa loob ng kasal. Kaya nga, hinayaan ni Moises ang paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesucristo, ngunit sa una ay hindi ganito. Dahil kung mababasa natin sa unang aklat ng Biblia, ay totoong ang lalaki at babae ay pinag-isa ng Diyos. Iiwan yung kanilang mga tahanan, yung kanilang magulang para magsama bilang iisa. At sinabi sa unang aklat ng Biblia sa Genesis, ang lalaki at babae ay wangis at larawan ng Diyos. Ibig sabihin, upang maipahayag ang wangis at larawan ng Diyos o ang mukha ng Diyos, na iahayag ito sa sakramento ng kasal, sa pag-iisa ng babae at lalaki. At ang pag-iisa ng babae at lalaki ay tinatawag na tipan, covenant. At ang tipan ay palaging tipan ng pag-ibig, covenant love. Ngayon, kung titignan natin, ano ba ang kahulugan ng tipan? Mababasa natin ito noong gumawa ng tipan ng Diyos sa bayang Israel. Noong palayain niya ang bayang Israel mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, sinabi niya, ako ang inyong Diyos, kayo ang aking bayan. Ito ang tipan ng Diyos. Ngunit makikita natin ang kahulugan. Sa tipan, ano bang mayroon dito? Ito ay kasunduan ng dalawang panig, ang Diyos at ang bayang Israel. Makikita natin na ang bayang Israel ay walang maibibigay sa Diyos sapagkat sila ay bayan ng mga alipin. Kaya nung pumasok ang Diyos sa tipan sa bayang Israel, ay hindi para may kunin sa bayang Israel. Hindi rin may maibibigay yung bayang Israel sa Diyos. Kung hindi para ibigay ng Diyos yung kanyang pagka-Diyos, ang kanyang sarili at kanyang pag-ibig sa piniling bayan. Sa bagong tipan naman, sa sulat sa mga taga-Efeso, Kabanata 5, makikita natin na sinasabi rito ni San Pablo, na mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawang babae, kung paano minamahal ni Jesucristo ang simbahan at ibinibigay ang kanyang sarili dito bilang kabiyak. At ito ang tipan, binibigay ni Jesucristo ang kanyang sarili sa simbahan bilang kabiyak. At sino ba ang simbahan? Tayo. Lahat tayo ang simbahan. At kung tatanungin, may maibibigay ba tayo kay Jesucristo? Kung susuriin natin, kapag nakita natin yung krus, wala naman tayong naibigay kay Jesucristo kung hindi ang ating mga kasalanan at kahinaan. Ngunit sa kabila nito, minahal pa rin tayo ni Jesucristo, at ito ang bagong tipan. Kaya nga, ang tipan ay kasunduan ng dalawang tao dahil sa pagmamahalan. At palagi sa tipan, ang bawat isa ay ibinibigay ang sarili sa minamahal. Kaya nga ang kasal ay hindi lamang kontrata kung hindi tipan. Ano ba ang kaibahan ng tipan sa kontrata? Sa kontrata, pumapasok ang mga tao upang may makuha para sa kanilang sarili. Halimbawa sa mga trabaho, pipirma ng kontrata para may makuha, ikabubuhay para sa sarili. Sa mga negosyo, pipirma ang dalawang panig ng kontrata para makakuha ng interes para sa kanilang mga sarili. Ang kontrata ay natatapos. Ito yung tinatawag na termination of contract. Kapag wala nang nangyayari, kapag wala nang nakukuha para sa sarili, tapos na ang kontrata. Kung ang kasal ay isang kontrata,
Isang araw, ang mga ikinasal ay tatanda, hihina, mawawala na ng trabaho, mawawala na ng lakas, mawawala na ang talas ng isip, kukulubot na ang balat, nawawala na ang kagandahan at kakisigan. At kung ang kasal ay kontrata lamang, isang araw darating sa punto na wala ka nang makukuha dun sa iyong pinakasalan. At matatapos na ba ang kasal? Hindi. Sapagat ang kasal ay hindi kontrata, kung hindi isang tipan. Nung ako ay isang chaplain sa ospital ng ilang taon, humahanga ako doon sa mga matatanda na nagmamahalan. Halimbawa, may nakita ako, yung lalaki ay nandun na sa banig ng karamdaman, malapit ng pumanaw. Yung kanyang asawang babae ay nandun sa tabi niya, ayaw siyang iwan. At ito ang kahulugan ng tipan. Yung asawang babae ay wala nang makukuha sa kanyang asawang lalaki. Wala nang kisig, wala nang salapi, wala nang lakas. Pero nandun siya sa tabi ng asawang lalaki. Hindi dahil may nais pa siyang kunin sa asawang lalaki. Andun yung asawang babae dahil gusto niyang ibigay yung kanyang sarili sa kanyang asawa. Yung kanyang oras, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pag-aaruga. Ito ang ibig sabihin ng tipan. O kaya nga sinabi rito na Jesucristo sa Ebanghelyo, ang pinag-isa ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos ay hindi maaaring paghiwalayin ng sino man. At ito ang mainit na usapan, talakayan sa ating panahon, ang paghihiwalay o diborsyo. At totoo, kapag hindi naunawaan yung kahulugan ng kasal, at para sa isip ng tao ito ay kontrata lang. Totoo, katulad nung nangyari sa panahon ni Moises, sa katigasan ng puso ng tao, magkakaroon ng paghihiwalay dahil hindi nauunawaan ang tipan. Ngunit kapag nauunawaan ng tao ang tipan, yung mga taong papasok sa sakramento ng kasal, mauunawaan nila na hindi sila naroon para may makuha dun sa kanilang pinapakasalan. Naroon sila kundi para ibigay yung sarili sa kanilang pinapakasalan dahil sa pag-ibig. Ito ang kahulugan ng kasal. At totoo, unti-unti, mauunawaan ng tao na ang paghihiwalay ay hindi sagot. Ang totoong sagot ay patibayin yung tipan ng pagmamahal sa loob ng kasal. Kaya nga sa kasal, yung lalaki at babae ay ikinakasal hindi lamang sa sarili nila. Di lamang silang dalawa ang ikinakasal. Ikinakasal sila kay Jesucristo. Sabagkat sa bawat kasal, kailangan ng tipan ng pag-ibig. Pag-ibig na kayang manatili sa kabila ng kahinaan, kamalian, maging ng kasalanan, sa kabila ng katandaan, sa kabila ng kawalan. Ito ang tipan ng pag-ibig na nanatili sa kasal at mangyayari lamang ito kapag si Jesucristo ay naroon sa dalawang nagsasama sa loob ng kasal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.